Ang Puto Bumbong, hit na hit kapag Christmas season ay papalapit. Pero sa Lemery sa Batangas, mas espesyal raw ang kakaning ito dahil ang tindero sa kanilang bayan abay artistahin at kinakikiligan. Pinipilahan nitong si Sean. Kilalanin nga natin ang viral hardworking na Puto Bumbong baby. Si Sean Kalayag. Pinagkakaguluhan. Legit nagtitinda ng Puto Bumbong. Masarap po talaga. Pupuntahan ko ngayon si Baby Boy. Yung nagtitinda ng Puto Bumbong. Target locked. Mabilis na nag-hit ang kanyang video online nang isama siya ng vlogger-comedian na si Josa Poco. Nandito na kami. Josa, pigilan mo ang sarili mo. Sa kanyang content kung saan nakahanap siya ng cutie tindero ng sikat na kakanin. Ano pala? Swerte naman nung magiging girlfriend. Teka pala. Hindi na makilig ako. Eh, siya pang papipiliin ka, anong ang gusto mo? I love you o mahal you? Agad umabot sa halos 4 million views ang video ni Sean. Nabigla po. Nabigla. Kasi po simple lang po talaga ako dati. Wala pong tamang trabaho lang po talaga. Hindi naman po namin nakalain na magbo-boom siya. Nagulat lang din po talaga kami. Hindi po namin siya in-expect na magbo-boom po siya na kumbaga kakagatin po siya ng tao. Si Sean, kabilang sa mga kabataang Pinoy na produkto ng broken family. Nasaan si Papa? Sinasabi naman po nila kung nasan hindi sila okay. Na may iba pong kinakasama yung Papa. Mahirap po kasi po kami lang pong magkakapatid yung nagtutulungan din Bunso sa 5 magkakapatid si Sean. Sa pamamagitan ng Puto Bumbong, binuhay sila ng kanilang ina na si Cheryl. Mahirap, siyempre dahil wala kang katuwang sa buhay. Pag kami kailangan yung mga anak ko, hindi ko maibigay agad kasi nga 5 sila. Sa ngalan ng dolyar, nag-OFW ang nanay ni Sean sa Bahrain at namasukan sa isang bake shop. Naiwan sa Pilipinas ang kanyang mga anak na patuloy na gumagawa ng Puto Bumbong, lalo tuwing papasok ng bare months. Nung unang alis ko, sobrang 1 taon ako halos na araw-araw umiiyak dahil namimiss ko sila. Tapos, mahirap din dahil malayo ka sa pamilya pag nagkakasakit ka. Wala kang kasama. 2021, kasagsagan ng pandemic, nahinto ang Puto Bumbong. Nawalan ng trabaho ang nanay ni Sean. At nag-ambagan na lang ang magkakapatid para makabalik ang nanay sa Pilipinas. At sama-sama muling ipinagpatuloy nila ang tradisyon ng pagluto at pagtinda ng Puto Bumbong sa Lemery. Yung Puto Bumbong namin nag-start, 4 pa lang yung anak ko. Naranasan namin madilim na pwesto sa simbahan. Kumbaga wala kaming pwesto doon dati, nakisingit lang kami. Giniling na malagkit o galapong ang Puto Bumbong. So, guys, ari po ang tinatawag namin na galapong. Nagmula po siya sa bigas, tapos po ibababad po namin siya sa tubig ng mga 2 to 3 hours po. Tapos po, bago po namin siya ipagiling, lalagyan po namin siya ng food color na color violet. Kaya po ganito po yung kulay niya. Tapos po, dadalhin po namin siya sa gilingan. Then, pagkagiling po niya, lalabas po siya na parang clay. Tapos po, gagawin namin pong hugis ganito. Kailangang pahanginan sa tapat ng electric fan para matuyo. Bata pa lang siya noon, ito na ang kanyang nakikita kay nanay. Ngayon, siya na mismo ang gumagawa. Alas 2 ng hapon, nagsisimulang mag-set up sila ng tindahan sa tapat ng San Roque Parish Church, Lemery, Batangas.
Sabi ni Sean, kailangan daw ay pinong-pino ang galapong para madaling ipasok sa kawayan o ang bungbong. Garni akong paggawa ng puto bongbong. Handa na gaho kayo. Habang niluluto ang puto bongbong, aba, may mga kinikilig. Parang natutunaw na si Sean sa ibang mga customer na wagas naman ang titig talaga, oh. Mga ilang segundo lang po maluluto na siya agad. Malalaman niyo pong luto na kapag po umuusok na to. Uusok po yung ibabaw na yan. Ayan guys, ganan. Kapag umuusok na, okay na yan. Tanggalin na natin. Then ito, tak-tak natin. Lagay po natin din eh. Ayan. Teka lang, tipon na ako nga. Sarap po. Nakaiba po kasi siya eh. Malasa. Malasa yung may Madami siyang laman. May cheese po, tsaka po may condensed. Ayos. 70 lang. Okay na sa tropa to. Promise. Mula September hanggang October, kumikita sila ng 4,000 pesos sa 8 oras na pagtitinda. Humihina din pala ang kita nila sa puto bongbong pag Nobyembre. Inaakala nila na nagsasawa na ang bumibili. At lumalakas naman ulit ito pag December na. Kumikita ang kanyang pamilya ng mahigit 6,000 pesos sa bawat simbang gabi. Dito nila kinukuha ang pambayad ng upa sa bahay. Mahirap po pag wala ka sariling bahay kasi po, kung may bahay ka po, iwas gastos na din po yun sa upa. Tsaka po, anytime po, pwede kang paalisin kapag hindi ka nagbabayad kapag umuupa ka. Kaya po talagang pinagsisikapan namin kasi po ayaw po namin mangyari yon na umabot po kami sa point na gano'n. Doble sipag sila dahil ayaw na nilang maputulan ulit ng tubig at kuryente. Naranasan na po namin maputulan ng kuryente. Mahirap po kasi po, wala po kami mga electric fan, tapos po may mga pamangkin pa po akong bata. Kaya kailangan niyang dumiskarte para makatulong sa pamilya. Ang puto bongbong cutie, abay, certified raketero din. Nagtitinda sa online ng mga ukay-ukay at mabenta din siya bilang brand ambassador ng iba't ibang produkto. Ayos, level up na si Sean. Grade 12 na si Sean sa Lemery Senior High School. Pangarap daw niyang maging seaman. Sa mga nagtatanong, wala pa raw girlfriend ang 5'11" na si Sean. Normal lang naman po magka-girlfriend, kaso po ngayon, hindi ko muna po pina-priority. Gusto ko muna pong tumulong sa family ko, tsaka po gusto ko muna pong mag-focus sa nangyayari sa buhay ko. Tsaka po gusto ko muna rin po mag-focus sa pag-aaral ko. At ang pagpapagamot sa kanilang nanay na may diferensya sa ugat ng kanyang utak at may sakit pa sa puso. Meron po kasi siya ng blood clot. Tapos po may bumara po sa puso niya. Kaya po lahat po ng perang kinikita namin sa puto bongbong, nakalaan po lahat doon. Para po mapagamot siya. 18 years old na si Sean. At sino mag-aakala na ang viral bebe boy ng Lemery, Batangas, believe it or not, biktima rin pala ng bullying. Naiiyak ako. Ano po siya, subject to bullying po talaga siya. Siya po lagi yung napagtitripan po ng mga kasing edad niya. Kasi po, tahimik lang po kasi siya. Mas pinipili niya po lagi na hindi papatulan, ganon. Actually, kami pa pong mga kapatid niya, na ate niya, kami pa po yung mas palaging nakikipag-away kapag po siya ay nabubuli. Pero hindi po siya mahilig talagang lumaban. Pero si Sean, confident na ngayon. Opo. Kasing sarap daw ng binibenta niyang puto bongbong ang atensyon na natatanggap niya ngayon sa kanyang fans at mula sa mga netizens. At ito'y gagamitin niyang inspirasyon para lalo siyang magsikap at maging role model sa kabataan. Dahil ang tunay na cutie, dapat masipag at mapagmahal ding anak.